Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 2, Quarter 4, Week 5. Pagkikibahagi ng pamilya sa komunidad. Hahatiin sa dalawang grupo ang klase. Ang bawat grupo ay maglalapat ng orihinal na tono para sa tula na nasa ibaba. Pagkatapos ng 10 minuto na ensayo, aawitin ng bawat pangkat ang kanilang nabuong awitin. Sa bawat ngitiha at halakhak, pamilya'y laging kaagapay. Sa hirap at ginhaway kasama, pagmamahal nila'y walang kapantay. Sa init ng kanilang yakap, tahanan ay nagiging payapa. Sa bawat araw na lumilipas, pamilya'y kayamanang wagas. Sa bawat pagsubok na dumarating, hawak kamay tayong haharapin. Puno ng pag-asa at panalangin, pamilya'y sandigan, laging kapiling. Volunteer, pagkukusa. Halina't magbasa. Ang pamilya ng mga mang-aawit. Sa isang maliit na baryo, may isang pamilya na kilala sa kanilang magagandang tinig. Ang pamilya ng mga mang-aawit ay binubuo ni Tatay Juan, Nanay Maria at ang kanilang 3 anak na sina Pedro, Ana at Luis. Sila ay laging nagkakantahan sa kanilang tahanan at ang kanilang mga awit ay umaabot hanggang sa mga kapitbahay. Isang araw, napagdesisyonan ng pamilya na gamitin ang kanilang talento upang makatulong sa komunidad. Nag-organisa sila ng isang maliit na konsyerto sa plaza ng baryo. Ang lahat ng kita mula sa konsyerto ay inilaan nila para sa pagpapagawa ng sirang tulay na nagdurugtong sa baryo at sa kalapit na bayan. Dumating ang araw ng konsyerto at ang buong baryo ay nagtipon-tipon upang makinig sa kanilang mga awit. Ang mga kanta ng pamilya ay nagbigay saya at pag-asa sa lahat ng dumalo. Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay, nakalikom sila ng sapat na pondo upang maipaayos ang tulay. Dahil sa kanilang mabuting gawain, hindi lamang nila napaganda ang kanilang komunidad, kundi napalapit din ang mga puso ng bawat isa. Ang pamilya ng mga mang-aawit ay naging inspirasyon sa lahat, at ang kanilang mga awit ay patuloy na nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa baryo. Tungkol saan ang maikling kwento? Tungkol ito sa isang pamilyang mahilig umawit na tumulong sa kanilang komunidad. Sino-sino ang mga tauhan sa maikling kwento? Sina Tatay Juan, Nanay Maria, Pedro, Ana at Luis. Ano ang espesyal na talento ng pamilya? Maganda silang kumanta. Paano ginamit ng pamilya ni Tatay Juan ang kanilang talento sa pag-awit para makatulong sa komunidad? Nagdaos sila ng konsyerto at ibinigay ang kinita para maipaayos ang tulay. Ano ang naging bunga ng kanilang mabuting gawain sa buong komunidad at sa mga mamamayan nito? Naging maayos ang tulay at nagkaisa at sumaya ang mga tao sa baryo. Bukod sa paggamit ng sariling kakayahan at talento, magbigay ng iba pang mga gawain na maaari mong gawin upang makatulong sa iyong mga kaibigan at sa buong komunidad. Maaaring makibahagi ang pamilya sa komunidad sa pamamagitan ng mga sumusunod. Volunteer work, paglilinis ng kapaligiran. Maaaring makibahagi sa tapat mo, linis mo sa komunidad. Family Day, pakikibahagi sa Family Day sa mga paaralan upang ipakita ang malakas na suporta sa miyembro ng pamilya. Disaster Preparedness, pagdalo sa mga disaster preparedness training upang maging handa ang bawat pamilya pag dumating ang kalamidad. Iba pang aktibidad, katulad ng pakikibahagi sa mga pagdiriwang, barangay Christmas party, reunion, charity giving. Ang bawat isa ay may kakayahang makatulong sa komunidad sa pamamagitan ng kanilang mga talento at mabuting gawain.
Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay nagdudulot ng mas matibay at masayang komunidad. Ikaw, bilang isang bata, ano sa tingin mo ang maaari mong magawa upang maging kabahagi sa inyong komunidad? Ano ang isang halimbawa ng aktibidad na maaaring gawin ng pamilya sa komunidad? Pagtulong sa mga kapitbahay, pagsasaya sa bahay, paglalaro ng video games. Pagtulong sa mga kapitbahay. Tama o mali, ang pamilya ay walang papel sa pagkikisalamuha sa komunidad. Mali. Fill in the blank. Ang patlang ay ang pinakamahalagang unit ng lipunan. Pamilya. Ano ang isa pang paraan upang makipag-ugnayan sa komunidad? Pagkakaroon ng picnic, pag-aalaga sa alaga sa bahay, pagsali sa mga community service. Pagsali sa mga community service. Tama o mali, ang pakikisalamuhan ng pamilya ay nakakatulong sa pagbuo ng pagkakaibigan sa komunidad. Tama. Para sa ikalawang araw. Pangkatin ng klase sa dalawang grupo, pumili ang bawat grupo ng kanilang leader na mag-aakto ng mga salita o pariralang mabubunot. Mayroon lamang kayong 2 minuto. Ang grupong may pinakamaraming mahulaang salita ang siyang mananalo. Narito ang mga halimbawa ng mga salitang huhulaan. Pansibikong pagdiriwang. Mga selebrasyon na may kinalaman sa mga makasaysayang kaganapan, pambansang bayani at iba pang mahalagang okasyon na may kaugnayan sa bansa o komunidad. Panrelihiyong pagdiriwang, mga selebrasyon na may kaugnayan sa pananampalataya at relihiyon. Ilalarawan ng bawat grupo ang mga larawan. Liga ng basketball. Santa Cruzan. Tree planting activity. Anong uri ng gawain ang ipinakikita sa larawan? Mga gawaing pangkomunidad tulad ng Liga ng Basketball, Santa Cruzan at tree planting. Tuwing kailan ipinagdiriwang ang mga ito? Karaniwan itong ginagawa tuwing bakasyon, kapistahan ng barangay o espesyal na okasyon. Ano-ano ang nagiging partisipasyon ng mga mamamayan sa mga ganitong gawain? Sila ay sumasali, tumutulong sa paghahanda, naglilinis, nagtatanim ng puno at nakikiisa sa mga selebrasyon. Paano na ipagbubuklod ng mga ganitong uri ng gawain ang mga mamamayan sa komunidad? Nagkakaroon ng pagkakaisa, pagtutulungan at mas napapalapit ang bawat isa sa komunidad. Maraming pagdiriwang ang maaaring makibahagi sa komunidad. Narito ang mga pangunahing pagdiriwang na isinasagawa sa iba't ibang komunidad. Mga pansibikong pagdiriwang, paggunita sa mga mahalagang araw katulad ng Araw ng Kagitingan. Araw ng Paggawa, May 1. Araw ng Kalayaan, June 12. Buwan ng Wika, Agosto, Araw ng Mga Bayani. Araw ni Andres Bonifacio, Araw ni Jose Rizal, December 30 at iba pa. Panrelihiyong pagdiriwang, Pasko. Mahal na Araw. Undas o Araw ng Mga Patay. Ramadan, Idul Fitr. Fiesta o Festivals. Ang mga pagdiriwang na ito ay nagbibigay daan sa mga tao na magtipon, magdiwang at magbigay pugay sa mga mahalagang kaganapan at tradisyon. Sa larangan ng sports o palakasan, ano ang naidudulot ng mga ganitong programa sa mga kabataan tulad nyo? Nagiging malusog ang katawan, natututo ng disiplina at nagkakaroon ng pagkakaibigan. Paano nakatutulong ang pagdaraos ng Santa Cruzan para makilala ang tradisyon ng komunidad? Naipapakita at napapanatili ang kultura at paniniwala ng mga tao sa komunidad.
Ano ang kahalagahang dulot sa kapaligiran ng tree planting activity na isinasagawa ng komunidad? Nakakatulong ito sa kalikasan, nagbibigay ng sariwang hangin at nagpapaganda ng kapaligiran. Para sa ikatlong araw. Iguhit ang puso kung ang larawan ay nagpapakita ng maayos na pakikiisa sa komunidad at iguhit naman ang bilog kapag nagpapakita ito ng hindi maayos na pakikiisa sa komunidad. Unang larawan. Puso. Ikalawang larawan. Puso. Ikatlong larawan. Bilog. Ikaapat na larawan. Puso. Ikalimang larawan. Bilog. Halina't magbasa. Maikling kwento ang komunidad ng Barangay Maligaya. Sa isang tahimik na barangay na tinatawag na Maligaya, namumuhay ang mga tao na puno ng pagmamalasakit at pagtutulungan. Sa bawat sulok ng barangay, nakikita ang iba't ibang pakikisalamuhan ng mga tao na nag-uugnay sa kanila. Isang umaga, nagpasya si Aling Rosa, ang matandang tindera ng sari-sari store, na magdaos ng isang salo-salo para sa kanyang mga kapitbahay. Magsama-sama tayo sa aking bahay sa Sabado, aniya sa kanyang mga kaibigan. Magdadala tayo ng mga pagkain at kwentuhan. Dumating ang Sabado at ang mga tao sa barangay ay nagdala ng kanilang mga paboritong pagkain. Si Mang Juan ay nagdala ng sinigang, habang si Ginang Liza naman ay nagdala ng puto at kutsinta. Ang mga bata ay nagdala ng mga laruan at naglaro sa bakuran, habang ang mga matatanda ay nagkukwentuhan. Habang nagkakasayahan, napansin ni Aling Rosa na may isang bagong pamilya na lumipat sa barangay. Sila ay sina Ginoo at Ginang Santos, kasama ang kanilang dalawang anak. Agad na lumapit si Aling Rosa sa kanila. "Kumusta po kayo? Maligayang pagdating sa Barangay Maligaya," sabi niya. "Salamat po, natutuwa kami na nandito kami," sagot ni Ginoong Santos. "Naghahanap kami ng mga kaibigan at nais naming makilala ang lahat. Dahil dito, nagpasya ang mga tao sa barangay na ipakita ang kanilang pakikisalamuha." Si Mang Juan ay nag-alok na ipakita sa kanila ang mga magagandang tanawin sa barangay. Si Ginang Liza naman ay nag-anyaya sa mga bata na makipaglaro sa kanyang mga anak. Sa mga susunod na linggo, unti-unting nakilala ng Pamilya Santos ang kanilang mga kapitbahay. Nakilahok sila sa mga proyekto ng barangay tulad ng paglilinis ng paligid at pagtulong sa mga matatanda. Ang mga tao sa barangay ay naging mas malapit at nagkaroon ng masayang samahan. Isang araw, nag-organisa ang barangay ng isang pagtitipon para sa kanilang pista. Ang bawat pamilya ay nagdala ng kanilang mga espesyal na pagkain at naghandog ng mga laro at paligsahan. Ang mga bata ay naging masaya sa mga palaro, habang ang mga matatanda ay nagkwentuhan at nagpasaya sa isa't isa. Sa huli, napagtanto ng lahat na ang pakikisalamuha at pagtutulungan ay nagbigay ng kulay at saya sa kanilang komunidad. Ang Barangay Maligaya ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang pamilya na nagmamahalan at nagtutulungan. Mula noon, ang bawat tao sa barangay ay naging inspirasyon sa isa't isa at ang kanilang samahan ay patuloy na lumago. Ang kwento ng Barangay Maligaya ay naging halimbawa ng tunay na pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Ang mga bata ay naging masaya sa mga palaro, habang ang mga matatanda ay nagkwentuhan at nagpasaya sa isa't isa. Ano-anong mga proyekto ng barangay ang nilahukan ng mga magkakapitbahay sa komunidad? Nakilahok sila sa paglilinis ng paligid at pagtulong sa mga matatanda. Ano ang kahalagahan ng pakikisalamuha at pakikipagtulungan ng mga tao sa isang komunidad?
Nagiging mas masaya, maayos at nagkakaisa ang komunidad kapag nagtutulungan ang mga tao. May isang proyekto sa barangay na naglalayong linisin ang mga kalsada at mga parke. Paano mo maipapakita ang iyong pakikilahok? Makikilahok ako sa paglilinis at tutulong sa mga gawain ng barangay. Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin? Magpupulot ng basura, susunod sa patakaran at makikipagtulungan sa iba. Para sa ika-4 na araw, paggawa ng poster ng produkto. Kilalanin ang mga sumusunod na logo o coat at arms ng ilang mga produkto. TikTok, Facebook, Jollibee, McDonald's, Shell, Google, Nike. Poster. Ito ay visual na komunikasyon na karaniwang ginagamit upang magbigay ng impormasyon, mag-anunsyo o mag-promote. Poster making. Gumawa ng sariling poster, isaalang-alang ang mga sumusunod. Pamagat, maglagay ng pamagat na makatawag pansin. Halimbawa, pinakamahusay na mangga sa bayan. Larawan, gumuhit o maglagay ng malinaw na larawan ng produkto. Slogan, mag-isip ng nakahihikayat o catchy na slogan na mang-iengganyo sa mga tao na bilhin ang produkto. Halimbawa, sariwa at masarap. Isulat ang salitang fact kung ang pangungusap ay tama at bluff naman kapag ito ay mali. Ang pakikilahok sa mga lokal na pagdiriwang at pista ay isang paraan ng pagpapakita ng pakikiisa sa komunidad. Fact. Ang paggamit, pagbili at pag-aalok ng mga mamamayan ng kanilang produkto ay nagpapakita ng pagtangkilik dito. Fact. Ang paggalang sa mga tradisyon at paniniwala ng iba ay nagpapakita ng pagkikisalamuha at pakikiisa sa komunidad. Fact. Ang pagtataguyod sa pangunahing produkto ng isang komunidad ay pagtataguyod din ng kultura nito. Fact. Ang pagbili ng mga lokal na produkto ay hindi pagsuporta at pakikiisa sa komunidad. Bluff.